Hey guys, good morning. What's up? Ayan. Happy Monday po sa lahat. No? So yesterday I was scrolling. Hindi ko maalam itong pagiging superwoman ni Jam Magno, but definitely nakakatawa lang. Anyway, so today, ang pag-uusapan natin ang mga naging reaction ng dalawang Batikan. No? Na political commentator, si Coco Locoy po, ay matagal na natin kaibigan since 2022 during the 2021 actually. The unity team election, kami po magkakaano dyan. Then nandito rin po si Attorney Libayan, kami napanood ko. Sa totoo lang, marami na po tayo nakikita repost video ni Attorney Libayan. And both of them actually made a reaction video about sa statement ng isang Jam Magno. Hindi ko siya personal nakilala, but we've known her since PRRD time. No? Sabi nga ni Attorney Libayan, ito pong si Jam Magno ay dati pong die-hard Duterte supporter. Okay? However, naging vice president po si Sara Duterte. Hindi di umano pinapasok ni VP Sara Duterte sa kanyang small circle itong si Jam Magno. So hindi na po tayo magugulat kung bakit naandyan po siya sa table. But nevertheless, pag-usapan natin ang mga naging reaction ng dalawang Batikan nito. Okay, between kay Attorney Libayan at kay Coco Locoy, pareho po sila na magkaiba ng atake, but at the end of the day, they were able, no, to make an argument. Which is yung kanilang maging argumento, kanilang nilabas na argumento doon, very much valid naman. I'm not really sure kung kakayanin pang sagutin nito ni Jam Magno. Mag-uumpisa po tayo dito sa version ni Coco Locoy. Sana bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Ang hirap ng trabaho ni Jam Magno, yung pagmukain niyang tama ang isang mali. Intindihin daw muna ang proseso ng gobyerno bago mag-react. So sino nga ba ang hindi nakakaalam ng proseso ng gobyerno? Sagutin natin to, let's do this. Ako na magsasabi baka hindi ko masagot ang lahat ng mga sinabi ni Jam Magno sa isang video lang dahil sobrang haba ng video niya. Pero susubukan kong sagutin as much as possible ayon sa nalalaman ko. Po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys Subsidy po mula sa gobyerno. Ayon sa Republic Act No. 11223 o Universal Healthcare Act, ito ang iba't ibang pinagkukuhanan ng budget ng PhilHealth para maipatupad ang batas na to. Una ay parte sa koleksyon ng sin tax, pangalawa 50% ng national government share sa income ng PAGCOR, pangatlo 40% of the charity fund net of documentary stamp payments and mandatory contribution of the Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Siyempre, hindi mawawala ang premium contributions ng mga members ng PhilHealth. Andyan din ang annual appropriation ng DOH na pasok sa GAA at ito yung sinasabi ni Jam Magno, yung national government subsidy to the PhilHealth included in the GAA. Ito yung sinasabi niyang subsidy. So kung ang mga ito from A to F ang pinagkukuhanan ng budget ng PhilHealth at tinatanggalan mo siya nitong letter F na subsidy from the GAA, meaning tinatanggalan mo sila ng pondo technically. Hindi man lahat, pero yes, pondo po ng PhilHealth ang tinatanggal nyo. Di rin po totoo na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. Hindi po yan totoo. Hindi ko alam kung paano to nasasabi ni Jam Magno. Meron ba siyang posisyon sa gobyerno? Kasama ba siya sa pagbalangkas ng budget ng 2025? Kasama ba siya sa nagdesisyon? Hindi ko alam kung paano niya nasasabi na hindi na ilipat itong budget nito dito. Hindi ko alam.
Hopefully, Jam Magno, since nasasabi niya naman na fake news at hindi totoo itong part na to, she can also give us a proof kung saan nilagay yung budget na para dapat sa subsidy ng PhilHealth. Ang gusto lamang po ng Sasagutin natin yan. Saan daw nilagay yung budget na para sa subsidy ng PhilHealth? Ganito lang yan kasimple. E di sa AKAP at saka sa AX. Diba? Sa AKAP at saka sa AX lang yan. Lalayo pa ba tayo? ng kamera, kasama po ang Senado ay ayusin po ng PhilHealth ang sistema po nila. You know what? Naiinis lang ako doon sa part sa kakapo ni Jam Magno. Wherein the way she's trying to explain in tungkol dyan is nothing really but BS. So she sounds so pathetic and absurd for using po in almost every after her sentence, if not her words, diba? Question po ang PhilHealth, bakit po ang taas pa rin ang kanilang mga contribution na You know what's worse? No, you know what's worse? While she's trying to defend ang pondo ng PhilHealth, she's actually wearing a shirt with a tinog and Martin Romualdez logo. So alam mo na kaagad na may biases ito. Diba? She's just trying to, hindi naman. She's not trying to explain, but she's trying to defend the stance of Congress, both lower and upper house. But definitely, it's not really for the purpose of trying, trying people to understand kung bakit nga gano'n ang ginawa ng BICAM. Diba? hihingi mula sa pangkaraniwang mga tao at hindi po nag-iiba yung pagkakaltas. Kasi diba nagre-reklamo kayo na ito po yung sakit namin, ito lang po yung kinaltas. Kasalanan po ito at dapat po itong sagutin ng PhilHealth. Kung yun pala ang gusto ng House of Representatives at ng Senado na magamit sa tama ang mga pondo dyan sa PhilHealth, bakit wala akong narinig na kasing bangis sa ibang mga hearing in aid of legislation tungkol sa pag-transfer ng 90 billion from PhilHealth sa pondo ng gobyerno natin? Ito kung may dagdag lang natin sa sasabihin ni Coco Loco at saka ni Atty. Dipay. Kung sinisisi ni Jam Magno yung paano at sino lang yung qualified, kumbaga yung characterization, categorization ng PhilHealth as to how much at sino yung pwedeng i-cover, hindi ba dapat, ayan, gaya na rin ang sinabi ni Coco Loco dito, hindi ba dapat ang gawin ng PhilHealth is i-review nila yung mga policies nila regarding sa disbursement, magkano entitlement, kada sakit ng tao. At hindi ba yan pwedeng panghimasukan ng Senado? Kung ang problema nila ay hindi maayos na paglalabas ng pera ng PhilHealth? Diba? Kasi kung yun pala ang gusto nila, hindi ba dapat grabe yung pag-question nila at pagpapasagot nila sa PhilHealth at dapat gumawa sila ng effort in aid for legislation na yung transfer ng 90 billion ay mapigilan at maibalik sa pondo ng PhilHealth. Another thing, no, if iisipin natin, dalawa po ang nagbibigay ng contribution dyan sa PhilHealth. Number one, ang mga Pilipino. If you recall, during the time ni PRRD, gusto nilang taasan ang contribution ng mga OFW to cover yung mga indirect o hindi nakakapagbigay ng kanilang sariling contribution. Para nga naman, lahat ng Filipino ay mako-cover ng tawag dito ng PhilHealth. Hindi ba umalma ang mga OFW dyan? Bakit mo ilalagay sa balikat ng mga OFW ang contribution, ang indirect contribution ng mga indigent Filipinos? Tapos ngayon, kung ano man ang pera, kung ano man ang pera ng PhilHealth ngayon, ang pinakamalaking contribution na nagbibigay dyan
bawat Pilipino na miyembro ng PhilHealth. Dahil yung subsidy na yan, kumbaga yung subsidy na binibigay ng gobyerno, yung part ng subsidy na binibigay ng gobyerno was really to address naman the needs of those indigent, yung hindi nakakapagtulog. So ngayon ang lumalabas, dahil hindi sila nagbigay ng subsidy, okay, bibit-bitin ng bawat Pilipino sa balikat nila yung mga hindi nakakapagbigay ng contribution. Pasan krus ng bawat Pilipino ang contribution ng indigent na supposedly responsibilidad ng government. Nakikita niyo na yung nangyayari? Dalawa, kung kasalanan nito ng PhilHealth at ng mga namumuno dito, hindi ba dapat tinatanggal yung namumuno at hindi binabawasan yung budget? Mind you, ang namumuno dyan ay inappoint ni Bongbong Marcos. So pwede yung tanggalin ni Bongbong Marcos kung hindi na maganda ang pamumuno niya sa PhilHealth. Pero babawasan nyo ang budget na dapat papunta sa kalusugan ng mga Pilipino? So sinong kawawa? May nagsasabi pa, itong inappoint ni Marcos Jr., no, ni Pangal Jr., itong Emmanuel Ledesma Jr., ay distant relative ni Lisa Satanas. So you can only imagine kung bakit ganun na lang kabilis nilang kaya paikutin itong si Ledesma. Kung bakit na lang ganun kabilis na wala tayong naririnig na kahit anong reklamo galing kay Ledesma dahil siniro ang subsidy ng PhilHealth. Pangalawa, ganong kabilis na inaprubahan ng PhilHealth yung 90 billion. Pangatlo, ganon kabilis na nakipag-partnership ang PhilHealth sa team of party list. Magtataka ka pa ba? Well, I'm not 100% sure kung gaano nga katotoo yung pagiging magkamag-anak ni Ledesma Jr. at saka ni Lisa Satanas, pero mapapaisip ka kung bakit ganon kabilis. Yung mga Pilipino o itong head ng PhilHealth at ang mga namumuno dyan na magsisweldo pa rin kahit anong bawas nyo sa subsidy nyo dyan. Ikaw na din nagsabi, Jam. Ang PhilHealth po ay hindi ho kawawa. Ang ating pong premier insurance provider po sa Pilipinas, which is PhilHealth, may 600 billion po. Alam niyo guys, dun sa isang vlog ko, no, na-discuss na natin yung tungkol dyan sa 600 billion. Ito ay, it was enlightened, no? Hindi enlightened. Ano yung term na dapat doon? Prof. Shell Magno shed a light about dyan sa 600 billion reserve fund ng PhilHealth. Kung tutuusin, ayon nga sa discussion nila Prof. Shell Magno, pakita natin sa inyo, I highly encourage you guys na panoorin yun. In-explain nila yung tungkol dyan sa 600 na yan. And take note, hindi po siya 600. Okay, hindi po siya 600. Dali lang. So ito guys yung episode na in-explain nila Prof. Shell Magno kung ano nga ba ito. Okay? Para mas lalo nyo maintindihan, I highly recommend for you guys to watch this. So na-discuss na natin yan ng isang araw. Meaning to say, wala po talagang reserve fund ang PhilHealth. Kung meron man nakikita tayong pera dyan, yan po ay may mga pupuntahan na rin bayarin ng PhilHealth. Okay? Dito tayo, balik tayo kay Coco Loco. Kaya po napag-isipan ng bicameral committee na hindi sila bigyan ng additional subsidy. Pero hindi rin totoong wala silang matatanggap dahil inallocate pa rin ang kanilang operational expenses. Exactly.
ibibigay pa rin ng gobyernong to yung operational expenses kung saan kinukuha ang mga sweldo nitong mga namumuno sa PhilHealth na sinasabi nyo, pinaparusahan nyo. Pero hindi naman sila magdudusa eh. Kasi may sweldo pa rin, may subsidy o wala. Yung binabawasan at tinatanggal nyo dito ay hindi para dito sa mga palpak na mga namumuno na to, kundi yung para talaga sa mga Pilipino. Kung itong taong to ang nagkamali, bakit ang mga Pilipino ang paparusahan nyo at hindi siya ang tanggalin nyo? Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Ulitin ko ha, hindi kawawa ang PhilHealth dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. Medyo nalilito ako dito kasi ayon sa spokesperson ng PhilHealth, Ngayon po ay meron tayong around from the record po ng fund management sector, we have around 431 billion in reserve funds. Tama. Tama nga yung dinidiscuss dito nila Prof. Shell Magno. Diba? Wait tayo. Opo, so hindi 600 billion. Yun po yung aking nasa record from our fund management sector. kayo, sinong paniniwalaan nyo? Si Jam Magno ba o yung spokesperson ng PhilHealth? Well, una-una sa lahat, right off the bat, paniniwalaan mo ba pa si Jam Magno? Ang tanong, may naniniwala pa ba kay Jam Magno? Sino sa kanila ang nagpapakalat ng fake news? Kakaiba ba talaga na may excess o reserve fund ang PhilHealth? Ayon sa Universal Healthcare Law, ine-expect talaga nila na dapat ay merong program reserve funds. Ito daw ay hindi dapat sumobra ng 2 years projected program expenditures ng PhilHealth. Actually, sa program reserve funds na to na hindi ginagamit ng PhilHealth, dito sila kumukuha ng perang pang-invest para makakuha ng maraming profit para masustain ang mga binibigay na benefit ng PhilHealth sa mga miyembro nito. So, Tapos, ang gusto mangyari ng mga taga-Senado at saka ng House of Representatives, i-drain nila ang program reserve funds. Diba? Maliban doon, gusto nilang ilagay sa balikat ng bawat Pilipino ang responsibilidad nila. Very good talaga mga putang ito. expect talaga ng batas na meron talagang sobra dyan sa pera ng PhilHealth. Actually, ine-expect talaga ng batas na sobra-sobra pa ang magiging pera sa PhilHealth na nakalagay dito na kung meron pa daw sobra dyan, ito ay ang gagamitin to increase the program's benefit o kaya pababain na lang ang premium contribution ng mga members. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ginagawa nilang masama ang pagkakaroon ng program reserve funds dyan sa PhilHealth when in fact the actual law is expecting it to happen. Ito pa ang malala dito. Ano po ang definition nitong national government subsidy in the first place, Doctor? Well, the national government subsidy po kasi ang nasa batas is premium contributions for all the indirect contribution. Okay, premium contribution for all the indirect contributors natin o indirect, opo. Ito palang subsidy na sinasabi ni Jam Magno na hindi na ibibigay ng gobyerno, ito pala ay nakalaan para bayaran ang premiums ng PhilHealth ng ating mga indirect contributors. So, ibig sabihin, sino mga indirect contributors? Ito po yung mga indigent. Dahil kayo, kaya malala eh. Kayo mga walang trabaho, walang pinagkukuhanan ng pera, wala kayong karapatan, gamitin ang PhilHealth nyo dahil hindi nagbigay ng subsidy ang mga putang inang senador at kongresista ninyo. E di paano na lang?
pumatok na lang kayo sa kanila. Kung tutusin, lalo na doon sa mga indigent natin, mas malaki pa po ang matatanggap ninyo, no, from PhilHealth kaysa dyan sa AKAP na yan at saka dyan sa AIX na yan. Trust me. Ito yung mga indigents, members ng 4Ps, mga senior citizens, mga PWD. Ito yung hindi mababayaran nitong subsidy na to. At alam nyo ba kung saan kinukuha ng gobyerno ang pangbayad sa subsidy na to? Kung pinag-uusapan natin na subsidy, separate ba and distinct ito sa koleksyon po ng sin taxes at ilang pang contribution gaya po na nanggagaling sa PAGCOR at PCSO para sa PhilHealth? Yung pinakita ko kanina. Yun pong, ang sinasabi po kasi, yung pong mga magiging subsidy ng government for the premium contributions of the indirect would be coming from the earnings of the sin taxes. Doon po siya naka-earmark. In short, yung syntax na sinasabi sa batas na dapat ay binibigay talaga sa PhilHealth, yun ang hindi nila ibibigay. If these lawmakers are not following what the law told them to do, are they breaking the law? Alam mo na kaya ito ni Jam Magno bago siya nag-react sa issue. But obviously, hindi niya alam. Obviously, hindi niya alam. Because between you and her, your presentation is more anchored sa mga batas. And very consistent naman din si Coco Loco. Ever since ganyan po umatake si Coco Loco. No? Now, punta tayo dito kay Attorney Liban. Mga kabatas natin, i-discuss natin yung difference ng budget at saka subsidy. Mga kabatas natin, nakita ko naman na dito lahat sa comment section kung ano ang difference doon. Wala. Parang sinabi lang ng tatay mo, oh anak, may allowance ka na ba? Anak, pag lalabas ka, di ba? Lalabas ka. Dad, pengi ng allowance. Bakit? Manunood kami ng sine. Ganun ba? O sige, magkano kailangan mo? Iba kasi ang allowance sa budget. O sige, Dad, pengi ng budget. Bakit? Manunood kasi kami ng sine. O sige, ito. O Dad, pasubsidize naman yung panonood namin ng sine, pengi ng pera. O magkakaiba yon? Ang tatalino niyo talaga no? Wala kang allowance, pero meron kang budget. Distinction without a difference nga. They're trying to trick you, to make you stupid. Ito, sabi ng PhilHealth, government. Alam mo yung mga ganyang bagay, bad trip din si Atty. Liban. Yung ginagawang tanga yung mga Pilipino. Bad trip din si Atty. Liban. Pengi naman ng budget kasi isa-subsidize namin yung mga bills ng mga members namin. Government, pengi naman ng subsidy para i-subsidize namin yung mga bills ng mga members namin. Okay. Yung subsidy, saan napupunta yon? Sa budget, di ba? Ang sakit sa dibdib kasi itong mga to, subsidy versus budget na yan. Sabi ni Pinay sa Saudi Vlog, paano naman yung 600 billion na nakatengas lang sa PhilHealth attorney, anong gagawin? I-improve yung services. Maganda ba yung health services dito sa Pilipinas? Ang pangit-pangit ng healthcare system natin. Sa tingin mo, sasapat yung 600 billion? Sige nga. Gusto ko nga ipalusot nila yung subsidy at saka na yan, budget na yan. Kasi no matter how you mekos it, it's still budget. It still will become budget of the PhilHealth for healthcare services. Ganun pa rin yan. Sabi ko nga sa inyo yung usapang sinihan. Sino ba nag-subsidize ng sini mo? Tatay mo pa rin. Sino nagbigay ng budget mo? Tatay mo pa rin. Ngayon, may distinction ba kung sinabi mo na sinubsidize ng tatay ko yung popcorn ko? Nanay ko yung nagbigay ng budget ko. Can it be interchanged? Nanay ko ang nagbigay ng budget ko sa sine. Pasabing nanay ko ang nag-subsidize sa sine. Sabi ni Nolan, may subsidy hearing ba sa Congress? Power of the purse, di ba? Actually, yan yung final point ko. Yung final point ko dyan, 2025 budget. So, budget pa rin lahat yung nanduruan. Di ba kaya budget hearing? Kaya 2025 budget. Kasi budget lahat yun. No matter how you term it. Kung hindi yun budget, hindi siya kasali doon sa budget. Kung hindi
budget yung subsidy na yon, di hindi siya kasali doon sa GAAC. Doon pa lang patay na lahat ng argumento nyo. Umbrella term kasi yun. Papalusot pa kayo. Natatawa ko sa mga nagde-defense sa sabi ni Pao na Quezon daw may 600. Yun nga, 600 billion. Merong 600 billion. Sapat ba yan? O sige, sabihin na natin na sapat. Bakit hindi na lang natin i-up the ante? Zero mo yung bill. Libreng gamot. May pera pala eh. Bakit ang paparusahan mo yung PhilHealth? Na in the long run ang mapaparusahan yung tao. Sabi ko, mas gusto ko yung budget nandyan pa rin. Kasi I know na naka-allocate yan sa mga services na kapag meron ng maayos na magpapatakbo ng PhilHealth at magbibigay sa mga tao ng mga tamang healthcare provisions, di at least meron na dyan. Kumbaga sa naghahanap ng bahay. Alam mo dito sa sinabi ni Atty. Libayan, one thing that really struck me dyan sa statement ni Atty. Libayan, kung meron ng maayos na magpapatakbo ng PhilHealth, first and foremost, no, lahat ng mga nakalagay na head ng administrative agency, appointed po yan ng presidente. So meaning, kung ano ang kapalpakan ng bawat head ng administrative agency, lahat yan kapalpakan ng presidente. Bakit? Alter ego niya yan eh. Alter ego niya yung mga yan. Ngayon, kung ang mga bagay-bagay, like sa DSWD, dyan sa PhilHealth, kung makikita nyo, kung papansinin nyo, no, among the administrative agency, kung mapapansin nyo, itong ni Bangag Jr., talamak ang questionable na paggastos ng kanilang mga pondo. Bakit? Bakit sa tingin nyo? Paglipat ng 90 billion, partnerships, na ang tinog wala naman dapat kinalaman sa transaction between an administrative agencies at saka ang LGU. Diba? Sige nga. Hindi niyo ba napapansin? Hindi nga natin alam kung saan ginamit ang pondo na nakuha na nila out of the 90 billion dyan sa loob ng PhilHealth. I don't know if this is the first time, pero para sa akin, first time kong nakarinig na ang gaya ng PhilHealth na supposedly it's not even substantial enough to serve every single Filipino, kinukuha pa ng budget. Kinuha ka na ng 90 billion, hindi ka pa sinubsidize ng 74 billion. Diba? Oh. Dito sa post ni Kuya Ibi, ano nakalagay dito? Losers, PhilHealth zero budget, PhilHealth lost 74.4 billion, OBP 1.567 billion, DSWD. Imagine niyo, DSWD nawala ng 96 billion, CHED nawala ng 30 billion, Pre-college lost 3 billion, DepEd lost 12 billion, DOTR 16.7 billion. Sino ang pinakamalaking loser? PhilHealth. Tapos tinaasan yung mga budget ng mga wala namang talagang kinalaman para sa Pilipino. Sa AKAP, sino lang ba ang beneficiary niyan? DPWH, tinaasan ng 2.88. Talaga ba? Mismo na nga yung sekretary nagsabi, walang direksyon ang DPWH, ang DOTR. Papagwali kayo ng 5,500 na flood program? Sige nga. Di ba nakakaiyak? Ayon sa batas natin, ang priority po ng bawat under sa Constitution natin, ang priority po dapat ng Estado, edukasyon at saka kalusugan. Nakikita nyo ba rito kung gaano karami?
yung tinanggal sa supposedly malaki ang priority ng budget, especially with education. SHED, free college, DepEd. Oh, you can total that. Oh, 45 billion tinanggal in total sa education. Gusto nilang tulungan. Sabi nila, kailangan nilang magkaroon ng pondo para matulungan daw yung mga kapuspalan. Pero tinanggalan nila ng 96 billion ang DSWD. Does it even make sense to you? Sa naghahanap ng bahay, di ba? Kaya ko nang bumili ng mamahaling bahay. Kailangan ko na lang mahanap yung tamang lugar at yung tamang architect at engineer na gagawa ng bahay ko. Kasi meron na akong pondo. Na-gets nyo yun? O ulitin ko, Jam Magno. Di ba? Di ba mas maganda na wala ng problema yung PhilHealth sa pera at ang problema na lang yung mga tao at ang hahanapin na lang natin ay yung tamang tao mag-i-implement. Katulad ng isang tao na naghahanap ng magandang bahay, gustong gumawa ng magandang bahay, meron na siyang pondo, maghahanap na lang siya ng maayos na architect at engineer at tamang lugar. Ganun lang kasimple. Ngayon, kung wala kang pera, kasi siniro budget ka, ano mangyayari sa'yo? Imbis na ang problema mo lang, yung tamang taong magpapatakbo at mag-i-implement ng tamang healthcare projects, kailangan mo pang maghanap ng pera. Anyway, meron pang mas mahabang version yan, yung sa ni Atty. Libayan. I think this one. Pero napaka-interesting itong pag-uusapan natin. Kasi nga, mga kabatas natin, people, well, hindi naman. Well, dadaanan natin ito ng konti. Yung mga tao na naniniwala, no? Na naniniwala dun sa ginagawa na kalokohan ng mga iniidolo nilang politiko, pinapalusot pa itong PhilHealth o yung ginawa nilang paglapastangan sa PhilHealth. Mga kabatas natin, no? Ginagawa nilang paglapastangan. Okay ba yung audio natin, mga kabatas natin? Okay, ito nga mga kabatas natin. Meron si Jam Magno. From doing different payouts. Itong si Jam Magno, mga kabatas natin, ay alam naman natin na sobrang DDS nito ngayon. Ay, hindi ngayon pala noon. Sorry. I-review din kasi natin susunod dito yung debate ni Caio, no? Tsaka ni Banat Boy. Okay? Tingnan nyo dito, mga kabatas natin, no? Itong si Jam Magno na ito ay isang die-hard Duterte supporter. Dati. Okay? Ngayon, syempre, pinagbibintangan din akong DDS. Ngayon, lumipat siya sa Tingog Party List. At yung Tingog Party List, alam naman natin na sa mga Romualdez yan, specifically kay Martin Romualdez, di ba? And we all know naman na nagkaroon na rin ng pangayan o problema between Romualdez and the Dutertes. Okay? Ngayon, mga kabatas natin, tingnan nyo kung gaano ka-brazen, kalala, mga kabatas natin, itong mga content creators nyo ngayon. Most especially yung mga senators nyo on how they deceive you about things. Okay? Let's talk about subsidy and budget according to them. Ito kasi mga kabatas natin, obviously, itong si Jam Magno, within the circle of the Romualdez na, kasama niya yung mga congressmen dyan, kasama niya yung mga senators na mabibigyan din ng 5 billion in relation to the AKAP. So, they tap everyone to give you the wrong information. Okay? Let's see this. Hi guys, I just got back from doing different payouts. Both for... Pag titignan nyo mga natin, I just got back from doing different payouts. Ano ka? DSWD? Hindi, di ba? Ano yung mga payouts niya? TUPAD and ECT within Davao del Norte. So that was it. TUPAD and ECT. DSWD ba siya? Mga kabatas natin? Hindi. Tingog party list siya. Pag party list ka, kasali ka ba dyan dapat? Hindi. Doon pa lang, wala na kayong kwenta. Ay, nako. Pero alam nyo, the audacity actually to deceive the people. No? Ito, ang dami na kasing may hate dyan sa AKAP na yan kasi naalala ko na naman yung subway. Naalala ko yung Department of Education, mga kabatas natin, binawasan yung budget. Yung PhilHealth, 0. Let's go. In Panabo City and Tagum. And kakabalik ko lang, and people kept tagging me dito sa PhilHealth issue, which again started yesterday. Nagulat ako na biglang may nakita akong post na parang kinakawawa masyado ang PhilHealth na hindi nyo ata alam ang totoo. Tignan nyo mga kabatas natin, may post na kinakawawa ang PhilHealth na hindi nyo alam yung totoo. Okay, so
Teach us, Senpai. Ituro nyo sa amin kung ano yung totoo, please. Bago kayo mag-react at sana ipalabas ninyo na parang kawawang-kawawa ang lahat ng Pilipino dahil sa ginawa ng PhilHealth, inintindi niyo po muna. Di ba? Nakita nyo mga kabatas natin, doon pa lang may mali na siya eh. Kawawang-kawawa ang lahat dahil sa ginawa ng PhilHealth. Hindi niya masyadong nabasa o inaral kung ano yung tinuro sa kanya. PhilHealth ba yung gumawa? O ginawa yun sa PhilHealth? PhilHealth ba yung siniro budget? O PhilHealth ang nag-zero budget sa sarili niya? Doon pala malalaman mo na eh. Na she really doesn't know what she's talking about. Ang proseso ng gobyerno at ang katotohanan dito. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Ang budget. Okay, sige. Gusto ko talagang ipalusot nila yan, okay? Gusto kong ipalusot nila yung budget versus subsidy. Sana ipaliwanag niya, ha? Sana ipaliwanag niya. O sige, mag-assume na tayo na mali tayong lahat. Putik yan. Mali pala ako. O magsusorry na ako ngayon, kasi I'm thinking, mga kabatas natin, I'm thinking na meron siyang magandang explanation. Okay? Let's go. Budget po at subsidy ay dalawang magkaibang konsepto. Okay. Well, parang nag-make sense, no? Kasi tignan mo naman yung pag-explain niya. Parang alamin niyo muna kung ano ang katotohanan and know how the government works. Okay. We believe you na. Bakit naman bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung may 600 billion pa itong nakareserba na pondo na hawak-hawak nila? Wait. Bakit hindi mo pinaliwanag yung difference ng subsidy at saka budget? Bakit tumiretso ka agad doon sa bakit bibigyan ng subsidy ng gobyerno ang PhilHealth kung meron silang 600 billion na reserba? Ang punto ko dyan muna, na wag muna tayo, kasi tinakasan niya agad eh. Parang banat boy din pala ito, tumatakas lang eh, no? Tinakasan niya agad eh. Bakit mo tinakasan agad yun? At in-explain mo sana yung difference ng subsidy at saka budget. Ngayon ang tanong ko sa inyo, let's go to subsidy. Di ba? Ang tanong naman dyan, dapat bang bigyan ng subsidy yung PhilHealth na meron pang 600 billion na pondo? Di ba? Ngayon, ang dapat mong tignan dyan, ano ba ang kailangan ng mga Pilipino? Anyway guys, mahaba pa to ni Attorney Libayan, 28 minutes pa to. And I highly recommend that you guys either go to this post, nakikita niyo naman, Banat News, this is on TikTok. And of course, mas maganda kung papanoorin niyo to mismo sa YouTube channel ni Attorney Libayan. So matatal guys, sisimplihan lang natin. Number 1, yung ginawang pagtanggal ng subsidy, no? O hindi pagbigay ng subsidy ng House Representative at saka ng Senado ay may tuturing na paglabag sa batas. Okay? Because it is clearly written sa batas, which was been presented by Kokolokoy. Number 2, regardless kung meron pera o wala, whether may reserve funds ang PhilHealth o wala, responsibilidad po ng national government ang pagbibigay ng subsidy na yan. Which is, every now and then, mag-iiba po ang calculation yan because magdidepende po yan sa certain percentage ng makukuha sa sin tax. Okay? Number 3, sino po directly affected by this? Of course, walang iba po kundi ang mga indirect contributors o sabihin na lang natin, yung mga taong hindi po nakakapagbigay ng contribution. Sino ngayon ang magkikerry ng burden yan? Walang iba kundi ang mga nagbibigay ng contribution. Huwag nyo naman po yan ilagay sa balikat ng mga OFW. Ako bilang isang dating OFW, hindi po makatarungan sa bawat OFW. No? Na ilagay nyo sa mga balikat nila ang responsibilidad ng isang gobyerno. Okay? Marami na po tayo mga OFW. Napakaliit lang po, ma'am, sir, ng percentage ng OFW na wala pong responsibilidad sa kanilang pamilya. Most probably, mataas na po ang 2% ng OFW na wala pong pinapadalhan. Okay? So, maawa naman po kayo doon. Breadwinner na sila ng mga pamilya nila. Gagawin niyo pang breadwinner ng mga Pilipino na wala silang kinalaman. Number 4. Yung pera na meron, most likely,
ang PhilHealth. Nanggagaling po sa malalaking contribution ng bawat Pilipino, maybe Filipinos who are located abroad or Filipinos located here in the Philippines. Part of their income goes to PhilHealth. Maawa naman po kayo. No? Maawa naman po kayo. And lastly, obviously, ang mga gaya po ni Jam Magno is yung mga tao na kailangan mong mag-research further before ka makinig at maniwala sa kanyang pinagsasabi. Diba? Maliban sa, I don't know, again, I've heard of her many times during the election, even sa panahon ni PRRD. A lot of people really admire her during the panahon ni PRRD. At sa pagkakaalam ko, maraming kasong hinaharap ito. I think kinasuhan din to ng cyber libel ng ibang politiko. No? Nabasa ko yan somewhere or napanood ko at galing na rin mismo sa bibig niya. Anyhow, so, ayan. Gaya nga ng sinabi ng, ng mga Pilipino. Nag-iiba ang kulay ng Pilipino dahil sa pera. At kung bakit siya na kay Romualdez ngayon, ayon sa mga kwento-kwento, no, allegedly, hindi po siya tinanggap sa circle ni VP Sara. Alam niyo naman si VP Sara. She only let people in her life, may it be a personal or professional, people that she trusts. Na tipong hindi dumidikit sa kanya because kailangan siya, dumidikit sa kanya dahil naniniwala at align sa kanyang prinsipyo.